A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Dato Basir Bago Dawami, a descendant of Dato Bago, Heir of Davao 1842-1843. Ika-4th generation from Dato Bago. Kaya ko lumantad at isinasalaysay ko ang history ng aking apo dahil ang nakita ko sa mga history ng karamihan ng pagdayari nila sa mga anak apo ni Dato Bago hindi tumukma at hindi tama. Kaya ito'y pinalalabas ko ang katotohanan ng aking apo. Kaya naging ako'y 4th generation dahil ang dito sa YouTube ang nakalagay sa mga pinsan ko na 6th generation, hindi 6th generation nakalagay ang mga apo kundi 4th generation. Ngayon isalaysay ko ang lahat ng iniwan sa akin ng aking ina ng mga salaysay. Si Dato Bago nagkaanak ng 5 anak. Panganay na anak ay si Dato Kakasi Bago. Nang mag-anak si Dato Kakasi Bago, si Dairan Bago. Nang mag-anak si Dairan Bago, ako na si Dato Basir Bago Dawami. Ang pagdating ng aking apo dito sa Davao, yun ang napakahirap dahil sa panahong yun napakalaki pa ang malaki ang kanyang ginagawa na hindi na maisip ng tao na magawa niya. Si Dato Bago, sinabi ng karamihan, ay isang sultan. Si Dato Bago, sabi ng karamihan, ay isang bagubo. Sinabi ng karamihan na si Dato Bago galing sa Cotabato. Sabi ng karamihan, si Dato Bago galing sa Hulo. Wala namang katotohanan ang lahat ng yun. Kung mayroon mang katotohanan, siguro sa mga nakakaalam. Ngayon, ito ang salaysay ni Dato Bago ng pagdating niya dito sa Davao. Ang una niyang naratnan dito sa Davao ay ang mga lumad. Ang mga lumad. Yung mga lumad na yun, yun ang una niyang nasagupa. Dahil nang ipanampalataya niya ang Islam, doon sila nagkaalitan dahil ayaw ng mga lumad ng ibahin ang kanilang panampalataya. Kaya nagkaroon sila ng kaunti na mga alitan. Dahil sa kay Dato Bago na ayaw niyang makipagdigma dahil siya ay nagpapanampalataya ng Islam. Kaya nagkaroon na lang sila ng usapan dahil may mga leader ang mga lumad. Ang sabi niya, ganito na lang, kung payag ka, tayo na lang dalawa, leader to leader. Kung matalo ka sa ating labanan, ayon ka ba, sangayon ka ba nang bibinyagan ko kayo ng Islam? Yun, nagkasundo sila. Ayon ang mataas leader ng lumad, kaya nagkaroon sila ng digmaan. Ngunit natalo ang leader ng lumad, kaya nabinyagan siya ni Dato Bago ng dato. Nagkatagalan, dumami ang na kalaban ni Dato Bago, pero ayon sa kasunduan
ganun din ang ginawa ni Dato Bago. Kaya dumami ang Dato. Nang nagawa na niya yun, hanggat dumating ang panahon na marami na siyang tauhan. Siya na ang nag-leader sa mga dato. Hanggat dumating ang panahon na malapit nang dumating ang mga katsila. Pag malapit na dumating ang katsila dito sa Davao, lumabas ang dalawang ahas, babae at lalaki. Ang isang ahas, yung lalaki, may sungay. Ang oras na yon mag-aalas 9 ng umaga. Ang mga manok nagpanhikan, nagtulugan ulit dahil dumilim na ang panahon. Lumabas si Dato Bago. Lumabas si Dato Bago. Bakit nagkaganon? Ang natingnan niya, nakita niya ang dalawang ahas. Kaya pinalo niya ang agong. Pagpalo niya ng agong, lumabas ang mga tauhan niya. Sabi ni Dato Bago, doon kayo sa buntot, dito ako sa may ulo. Kaya tinaga ni Dato Bago ang malaking ahas. Natamaan sa ulo, naputol, at kinuha niya ang sungay at linagay niya sa bibig niya para di makita ng kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal, nakarating na ang Espanyol dito sa Davao. Kaya sinabi si Dato Bago na mayroong anting-anting dahil sa yung sungay ng ahas, yun ang nagawa niyang nakatulong sa kanya sa pakikipagdigma sa mga Espanyol. Dahil pag pumilo si Dato Bago, para rin siyang ahas, lakas at bilis. Ayon yan sa salaysay ng aking ina. Ang lahat ng salaysay na ito na naisalaysay ko dahil sa aking ina. Ito ang kanyang litrato. At ito naman ang litrato ng aking apo na si Dato Bago, Hero of Davao 1842-1843. Ako ang apo niya na ikapang-apat na henerasyon. Ngayon, dumating na kami ngayon sa 7 generation. 7 generation na kami ngayon. At itong diary na ito ang nakalagay. 260 kami rito. Ikapang 5th generation lang ito. Wala pa ang 6th generation. 260 kami rito. Wala pa ang 6th generation o 7 generation. Dahil sa nakalagay sa history, dahil nakalagay dito sa history, Dato Bago, Fury of Daba-Daba, a historical series of the founding of the city of Davao by Dean Damian Mercader Lumokso, Chairman Research Committee, Davao Historical Society. Ang nakalagay dito na si Sultan Makato Bago, 6th generation. Kaya ang mga history ni Dato
ni Sultan Makato dito sa historical na 6 generation, yun ang mali dahil 4th generation lang, hindi pa dumating sa 6th generation. Fourth generation pa si Sultan Makato. Ang historical niya umabot sa 6th generation na ang katotohanan ay 4th generation mula kay Dato Bago. Sa maikling diary, sinabi na Tarsila, ang anak na 5 ni Dato Bago napunta sa Davao del Norte na sa Tagum City na ngayon. Doon nakapag-asawa si Dato Kakasi ng 4. Pag-asawa ni Dato Kakasi ng 4, ang pangalawang asawa niya. Ang asawa niya ay si Pino. Nang magkaanak sila ni Pino, yun ang aking ina na si Dairan Lausan Bago. Tatalakayin ko sa itong asawa ni Dato Kakasi na si Pino. Ito si Dato Kakasi nang siya'y nagkaroon ng lupa sa Padsabangan River, Esperanza. Pagsabangan River. Doon nakatira si Dato Kakasi, ang panganay na anak ni Dato Bago. Ngayon, nang nagkasakit na si Dato Bago dito sa Davao, doon siya pumunta sa panganay niyang anak na si Kakasi. Dahil si Kakasi mayroong lupa doon sa Pagsabangan. Kaya umabot na hanggat namatay na si Dato Bago na aking apo, kaya doon siya nakalibing dahil napunta siya doon sa Pagsabangan. Kaya nalaman ko yan ang lahat dahil dito sa aking ina. Pag sila'y dumadalaw sa tampat o libing ni Dato Bago sa kanyang apo, tuwing araw ng Huwebes, kung araw ng Huwebes, doon sila dumadalaw. May nakatayong bangkaw, andoon yung flag, ito, pag hinanap ko na ang aking apo, sabi ko sa aking ina, hanapin natin. Dahil sa matagal ng panahon na hindi na niya, dahil wala na rin ang kanyang ama. Kaya alam ko kung saan nakalibing ang aking apo. Dahil ito ang litrato. Pag kami pumupunta roon araw ng Huwebes, ito ang aming litrato. At ito naman ang larawan ng aking ina na nakaupo sa tabi ng tampat libing ng aking apo.
Itong nakita dito na may puti, na tila na puti, yun ang ginagamit namin. Ginagamit namin ito pag tuwing kami dumadalaw. Dahil bilang respeto, dahil yun ang nakasanayan, yun ang tradisyon ng aking apo na si Dato Kakashi. Sinunod naman ng aking ina, sinunod ko naman ang gawa ng aking ina dahil doon. Sabi ni Dato Kakashi na aking apo, sabi niya sa kanyang anak na si Dato na si Dairan Lausan Bago, sabi niya, huwag kayong mag-alala, darating ang panahon, hahanapin din kayo. Yun ang iniwan na salita ng aking apo kay sa anak niya na si Dairan Lausan Bago. Kaya nalaman ko ang lahat ng history ni Dato Bago dahil sa aking ina. Ito naman ng kabuuhan na ng kanyang tampat o libing sa Pagsabangan na River, Tagum City. Si Dato Kakashi, ang naasawa ni Dato Kakashi ay lumad ng Davao del Norte na ngayon ay ang apat niyang anak, ang naasawa ay ang lumad ng Davao, ang tinawag na Kagan o Kalagan, pareho lang yan. Kaya ngayon isinasalaysay ko ang kasaysayan ng aking apo na hindi pa dumating ang Katsila, ang Espanyol, dahil ang salaysay rito, ang nakita ko, salaysay ng 6th generation ni Sultan Makato Bago. At ang mayroon pang mga nagsasalita na ang ama ni Dato Bago ay taga Mindanao. So walang katotohanan, walang nakakaalam kung sino si Dato Bago. Kahit paman sa aking ina, hindi naiwan sa aking apo na si Dato Kakashi kung sino ang aking apo na si Dato Bago. Ang tinawag lang doon, ang naibigay lang sa laysay ng aking ina, nakabago siya dito sa Davao. Kaya tinawag siya na Dato Bago. Kaya maraming nagpangalan sa kanya, maraming umaangkin. Hindi naman makapagdadayari, hindi naman makapagtatar sila. Kung titingnan ko, mali. Ang aking salaysay, hindi ito mali. Totoo ito. Dahil ito ang exhibit. Ito ang mga ebidensya ng tuwing dumadalaw kami at sa aking ina. Ito ang kanyang na libingan. Ito ang mga imam, mga tao, mga syarif andito sa itong picture na ito na pinapakita ko. At higit sa lahat, si Dato Bago ay hindi si Sarip Kabunsuan. At higit sa lahat, si Dato
Kando na ang sinabi nila ay may sulat sa ulo, hindi naman si Dato Bago. Kaya nakasulat, lahat ng mga dato may mga areas jurisdiction sila na napaglagyan. Si Dato Kando, nagmula sa Tagum ang kanyang pinagdatuan. Kung titingnan mo dito sa history na hanggat Bunawan. Pero kaya nagkagulo. Hindi nagkagulo yung gulo na ano, kundi ang gulo sa dayari. Gusto ko, kung saan nagdato ang iyong apo, doon ka magdato. Huwag kang pumasok sa area ng hindi na pinagdatuan ng iyong apo dahil makabigay ka lang ng hindi mabuting asal. Ang gusto ko, unity and solidarity, pagkakaisa, lumad, Muslim, Christian, yun ang kailangan. Ilagay natin sa matuwid. Kaya kung sino man sa mga kapatid kong kagan na nakakaalam, dapat sana pag-usapan alin ang dapat at anong ikabubuti sa atin na kagan. Sa mga kapatid kong lumad, kung mayroon man akong nasabi na hindi sang-ayon sa inyong mga nakikinig ninyo na hindi sumang-ayon sa inyo, ang akin lang ang naiwan sa aking ina. Kaya kung humanap kayo kay Dato Bago, andito ako, pang-4 generation, pang-4 ako na henerasyon galing kay Dato Bago na aking apo. Kung may gusto kayong itanong, magtanong, pwede ko haharapin, pwede akong humarap. Dahil ang ginawa ng aking apo, puro kabutihan. Naiwan dito sa atin. Kaya yun din ang aking gusto na mayroon din na maiwan sa kanila. Kahit kunti na lang na pag-usapan kung ano ang dapat ikabubuti, pag-usapan natin ng mga kapatid kong lumad. Katulad naman sa Kamandaya, Bagpubo, di Babaon, Kalaw, Maniksalog, Kaulo. Sa mga lumad na hindi ko na pangalanan. Kayo na ang makaalam. Basta lumad. Ang sinabi na lumad. Pag gusto ninyo akong harapin, gusto ninyo akong kausapin, andito lang ako. Kaya mahirap mang gawin, wala akong magawa dahil konsensya ako. Alam ko ang aking apo, bakit hindi ko ilabas ang katotohanan tungkol sa kanya. Magpasalamat ako sa kay Mayor, magpasalamat ako sa President Duterte na siya mayor pa, at saka sa kanyang anak na si Sara Duterte, dahil pag dumating ng araw ng Davao, lumalabas ang award ni Dato Bago. Yun ang malaking pasasalamat ko dahil hindi nawala ang aking apo. Utang ko na yun sa kanila na mga Duterte. Laking pasasalamat ko
bawat araw ng Davao lumabas ang aking apo. At sa mga kapatid kong lumalabas. Kaya yun ang pagpasalamat natin. Pasalamat ko sa mga Duterte family. Dito sa kay Dato Bago, kung ano katotoo ang kanyang mga may ari-arian siya. Hindi na yun masabi pa na kami lang mga apo ang magkaroon ng kabutihan kung mayroon man. O totoo. O totoo, umabot na ito sa itong nakalagay dito sa diary na ginawa na inaisulat ko lahat, 260 fifth generation, mayroon ng 6 generation, mayroon ng 7 generation, hindi pa nakasulat dito. Pero hindi lang ito, kung tutuusin, hindi lang ito. Dahil kasali na ang mga kapatid kong lumad sa kabutihan ni Dato Bago. Kasali na rin ang mga kapatid kong Christian sa kabutihan ni Dato Bago, at sa mga kapatid kong Muslim, Maranao, Maguindanao, Tausug, Magsinama. Ang hindi na pangalanan dyan na sali na kayo. Kaya kung maaari lang sana ang pagkakaisa at yung merong apo katulad ko nagsasalita ngayon na mayroon pang akong maiwan na kabutihan, kung mayroon man kabutihan ng aking apo. Si Dato Bago hindi matawag na siya'y Bagubo, na siya'y Maguindanao, siya'y Tausug. Ang kanyang ama, ito, hindi totoo yun. Kami na mga apo, sana ang una makaalam dyan. Dito namatay ang aming apo at dito nakalibing, at ang nag-aayuno sa kanya ang kanyang mga anak, ang kanyang apo. Bakit siya ngayon lumalabas na maraming umaangkin? Pero di na bali dahil sa hindi alam nila ang katotohanan. Ganun na ang nangyari. Ngayon dito ako kay Pino, na asawa ni Dato Kakasi. Si Pino, anak ni Dilausan. Lausan. Ang asawa ni Apo Lausan ng aking apo ay 4 din. Kaya dito nagkaroon ng hindi pagkaunawaan dahil sa diary. Si Dato Bago nagkaanak kay Dato Kakasi. Si Dato Kakasi nagkaanak kay Dairan. Si Dairan nagkaanak sa akin. Ngayon si Dato Basir Bago Dawani. Ang tinawag na si Dato Muhammad Kando ay may sulat sa ulo. Pag-anak si Lausan. Pag-anak ni Lausan si Pino. Si Dato Kakasi na asawa niya si Pino.
pag-anak nila, ito si Dairan. Tatlong anak nila. Si Dairan ang nakapagdadayari sa amin ng tungkol dyan. Mahirap man ito isa sa salaysay, pero ito ang totoo. Iba si Dato Muhammad Kando, doon nagdato. Yan ang unang dato sa Tagum, Davao del Norte, sa Bingkungan. Ito naman si Dato Bago, dito naman nagdato sa Davao City. At hindi, lalong hindi na si Dato Bago ay si Sarip Kabunsuhan, ayon sa mga nakikinig, naririnig ko na mga dayari ng karamihan. At lalong hindi na si Dato Bago, yun ang may sulat sa ulo. Hindi, iba si Dato Bago, iba si Sarip Kabunsuhan, iba si Dato Muhammad Kando. Nagkaroon lang yun ng kinagkoneksyon dahil ang mga anak ni Dato Kakasi nakapunta sa Tagum, Davao del Norte, ang apat doon nakapag-asawa sa mga disendan ni Dato Kando na mayroong sulat sa ulo. Yan ang mapaliwanag ko at naisalaysay ko ang salaysay ng aking ina. Kaya mahirap, napakahirap dahil ang tagal na panahon. Bakit ngayon pa ito nangyari? Sino man ang gusto makakaalam kay Dato Bago, andito lang ako, ang kanyang apo na ika-4th generation, si Dato Basir Bago Dawami. Hanggang dito na lang sa susunod na mga salaysay at sa susunod kong mga idadayari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.